Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong second half ng December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Cancer Cancer. General reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin nyo lang guide, yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito, hindi yung negative. It's a warning para may idea kayo kung ano mga bagay na kailangan nyo maging alert, no? Or mga bagay na need to change. Pero kung gusto nyo talaga na positive lang, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Cancer. Okay, may mga new birth or a new business or opportunity. May mga parating na mga bago. Pwedeng idea yan, opportunity, trabaho, pagkakakitaan. Or pwede na ito is, pwede rin na this is a revert or a new beginning happen into your life. No? Sa iba sa inyo, siguro may mga mabubuntis or mga anak, ganyan. Pwedeng yung kaibigan mo, kakilala mo, pwedeng ikaw, if you are a girl, or pwede rin yung kung may alaga ka, diba? Ibon man yan, animals, pwedeng gano'n. Siyempre, there's a great happiness into your life. Iba sa inyo is magkakaroon kayo ng vacation o may mga vacation happen. Ganyan. Or thinking about vacation. Gusto mag-rest, take a travel, malayo o malapit, o mag-rest lang, ganyan. May, pwedeng May. May kasi is 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks, 5 months. Pwedeng gano'n. Or in a past May or sa next May. Ganyan. Also, May is baka may kakilala ka na birthday niya is May. Pwedeng gano'n. Andito rin yung sitwasyon na ang nakikita ko sa'yo dito is andito rin nakikita ko na there's a good situation happen, parang na there's a calm situation, there's a good flow happen into your life. Yan, maaring magiging smooth ang lahat by the second half. At saka dito, maaring there's a related of, baka gusto nyo nga magbakasyon, maaring thinking about vacation with to Japan, US, may mga sakura. Yan. May mga, ano ba yung cherry blossom? Iniisip ko talaga kung ano yung English ng yung sakura. Yan, cherry blossom o kaya andito yung sitwasyon na related yung sakura or May or any situation. Sabay ganun no? You will be taken care of a difficult time. May mga difficult, siguro being a tired. Yan, being a busy. Yan, baka busy yung iba. Ganyan. Pero kung if you are busy or being tired, pero may kapalit siya, kasi there's a flower. Ibig sabihin, yung kapalit na yon is a calm situation. After the hardship or after itong sitwasyon na to, magiging maganda siya. Yun ang nakikita ko. After the difficult situation, magiging maganda siya. No? And major challenge to overcome, di ba? Like I told you, sabi ko sa iyo, may mga challenge. Kasi this is obstacle and this also the challenge. Sa iba sa inyo. Baka iba sa inyo, thinking about, trail, or there's a trail, or may mga hiking situation, yung may mga major challenge na ma-overcome mo na. Kaya kung medyo hard yung dito o nahihirapan ka, natural yun sa buhay, no? Wala namang madali ang kuhaan ng blessing. A change for the better, magkakaroon ng malaking pagbabago sa iyo. Yan. Andito rin yung magandang, dito is pag-uusapan ka. Or hindi nyo magiging bloom ka. Pwede nga din yung attraction, attractive, or pagbabago. Ibig sabihin, may sitwasyon ako na nakikita na challenge mo talaga na mapagtatagumpayan mo na siya. Uy, arigato.
Successful overcoming a problem. Aba, panalo mukhang nalalapit na ang pagbabago magaganap mangyayari sa'yo, Cancer. Ayan na. Kumbaga nandito ka sa sitwasyon mo, your structure no? Hindi pag-i-structure ng bagay o sitwasyon, it will be success. Overcome, problem, change, flowing. Diba? Oy, diba? Ay, ito na nga. Wish is granted. Yan na, mukhang mag-grant na, no? Yung mga kahilingan mo. Congratulations kung saan man yan. Kung ano man yan. Ang ganda ng baraha mo. Your wish will grant. O, tingnan natin na your energy. Energy. Energy mo, the second half, andito ka sa sitwasyon mo na you are more on focusing sa stability mo, sa trabaho mo, sa pera mo, sa business mo, or doon sa mga challenge na meron ka this time. Also, energy mo rin is hard. Parang handi yung hardship. Baka nga busy ka or pagod ka. Yan, makakaramdam ka ng hardship. This second half, makakaramdam ka ng ganun. Also, energy mo rin, andito ka sa positive thinking, no? You are positive thinking and you are thinking about or maybe thinking or planning. Yeah, may mga thinking and planning ako na nakikita sa'yo na parang gusto mo aksyonan or maybe you have a travel, malayo man o malapit yan, may pupuntahan ka, may aaksyonan ka, may imamove ka. Yon, may mga paghihintay din ako na nakikita sa'yo. You're waiting also for something. Yun. Sa iba naman sa inyo is feeling sad. Ang nakikita ko, siguro may konting sad. When come kasi sa sad, baka nga sad kasi siguro nga dahil sa pinagdadaanan mo this time, di ba? Ganun. Na hirap o pagod, pwedeng ganun. Ako nakikita sa iyo. Yun ang energy mo. Tingnan natin ang parating. Anong parating kay Cancer? Baka may mga travel kayo. Uy! Parating sa'yo. Ano po ito? New beginning. Parating sa'yo, isang new beginning. Ang hindi ko lang maintindihan, siguro may pag-iisipan ka o pag-aaralan or i-research, parang ganun. Pwedeng iba sa inyo is maaring mag-uumpisa na rin kayo more or more kayo magpo-focus to take it action sa mga social media nyo, YouTube, TikTok, Reels, kung ano man yan, networking situation, pwedeng ganun, or mag-uumpisa na yung iba, pwedeng ganun. No? Sa iba naman dito, kung nandun kayo sa point na yon, magiging maganda siya. May mga bagay lang talaga na kailangang i-reset, or may mga bagay lang na talaga na kailangang parang kailangan mo na rin mag-aksyon, ganun, sa iba sa inyo. And you will be success. Sa iba naman sa inyo, parating sa'yo, and is a blessing. Yes. Parating sa'yo is there's a material success, wealth, prosperity, yan. May mga sitwasyon ka na magkakaroon na sa'yo ng clarity. Parang doon sa clarity situation na umaasa ka na doon sa sitwasyon na yon na mangyayaring matatapos mo na, mangyayari na, makakamit mo na, nandun ka na sa point na yon. Also, parating sa'yo is someone is spying. Maybe you are spying or someone is nag-i-spy sa'yo. Or pwede rin na pinag-uusapan ka, no, ng mga tao sa paligid mo. Parating din sa'yo is may taong mas may edad sa'yo or mas matanda sa'yo, kung ilang taon man siya ang tanda sa'yo, na they willing to give you a support. Ang sabi niya dito. Yun.
Sabi dito, o lalaya ka na daw sa isang sitwasyon mo sa buhay mo at magiging maganda yung takbo nito. May paglayang mangyayari sa'yo. Ibig sabihin, may magtatapos. Yun ang parating sa'yo. May taong kukunik sa'yo, a mother figure, or this mother figure is still waiting sa'yo. About to connect, or basta may mother figure na naghihintay. Pwedeng ikaw ito, naghihintay ka sa kanya, or siya naghihintay. Kasi vice versa tayo. Kilala mo na siya. Ang nakikita ko dito. Yun. Aba, nadadalas yung tenga kong naglilinya. Tingnan natin ang dapat iwasan. Magkakaroon naman sa inyo ng dito sa sitwasyon na may mga bago ka daw makikilalang tao. Sa iba naman sa inyo is, meron ako nakikita na parang 2, 3, pwedeng pangatlo ka o pang-apat ka. Magkakaroon ng mga happy gathering situation. Kung marami man yan, maybe sa iba dito is a group or being in a group situation, pwedeng ganun. Parang merong mga mag-chill-chill, may kainan, may inuman. Kasi it's December na rin talaga, no? Yun, may mga collaboration, creativity, there's a joy, or may mga tao na you give love and support, or ikaw ang ibibigay nito sa kanila. Yun ang parating sa iba, sa inyo. Dapat iwasan. Ay, ganun. Ganun agad, universe. Okay, dapat mong iwasan. Yung mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yun. No? Yung hindi ka mag-focus sa sarili mo, hindi mo alagaan yung sarili mo, yan. Iwasan mo rin. Syempre is, yung kimkimin lang yung mga sitwasyon sa buhay mo. Siguro need mo rin talaga na mag-trust sa iba. Yung mga hindi ka ibebenta. Share your problems, share your emotions, ganyan. And iwasan mo yung ma-manipulate ka ng sitwasyon, yung mga taong dishonest or being a dishonest person, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung, syempre yung mga ikaka-disappointment mo, o umiwas ka sa mga conflict, o yung depression, ganyan, yung lungkot, iwasan mo rin yun. Iwasan mo yung being a rude, or yung mga taong rude, yung mga bastos, o mga halang bito ka talaga, yung mga being a cold, ganyan. Iwasan mo yung pagpapabaya, kung saan man yan, ma-stagnant, yung mga taong bitter, o being a bitter, yan din ang sinasabi dito. O yung, iwasan mo yung mga taong hindi marunong tumupad sa kanilang mga pangako, or ikaw, ganyan, huwag kang mangangako kung hindi naman kaya, no? Yun. Pwedeng pangako sa sarili. O, sabihin mo, okay, this time, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Pero hindi mo naman pala kaya. Diba? O kaya yung mga taong, o kaya ikaw mangako ka sa kanya, tapos hindi mo pala makakaya. O yung mga taong mahilig mangako na hindi marunong tumupad. Mga pang-api, or mga taong mapang-api, umiwas ka na lang doon. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man ito. Pamilya. Kamusta po ang love ni Cancer? Diba dito, family related? Okay, kung kayo is single. Kung kayo is single, merong tao na mas may edad sa'yo na makikilala mo. Mas may edad to sa'yo. Pwedeng 1-year-old edad, o kaya mas matanda pa talaga, ganyan. Sa iba naman sa inyo, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, ikaw or siya to, vice versa, gusto niya ng getting together sa'yo, maaring nagkaroon talaga ng third party, no? They wish, or you wish, na siyempre, na magkaroon ulit pag-uusap or getting together or connection itong relasyon na ito. Yun ang sabi niya dito. Nagkakaroon siya ng pagtatanong-tanong, or titingnan yung social media mo, maaring ganon.
They feeling sad, feeling alone, feeling abandoned and rejected. Magulo yung isip nito, no? Medyo maraming gumugulo sa isipan nitong tao na to. Pero they still reminiscing the past situation. Ako nakikita, pero magulo eh. Nandun siya sa, parang may sitwasyon siya na naiipit siya. Lalo na kung may third party talaga. Pwedeng gano'n, no? Andun yung, kasi dito may third party. Sa third party, andun yung pwedeng naiipit siya sa magulang niya, sa karelasyon niya, kakaroon ng gulo o pag-aaway, hindi pagkakaintindihan. Pero sabi niya dito, gusto niya pa rin, wish niya pa rin na magkaroon kayo ng connection nitong tao na ito. Ganyan. Kung kayo naman is in relationship, if you are in relationship, hoping ha, kasi hoping hindi ito. Pwedeng ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo kasi, yes, masaya. Handin yung saya. Ako nakikita, pwede rin na may mga ano kayo, collab or partnership kayo sa some aspect of your life. Kung may business kayo, di ba? Minsan, oo, nakakapagod. Minsan, nandun yung point siguro na naguguluhan ka o nalilito ka in this relationship sa iba sa inyo, pero they give you love and support or pareho kayo, no? Handun yung love and support to each other. Handun yung mga deep feelings in this relationship sa nakikita ko dito. Ang nakikita ko lang din, siguro minsan hindi kayo magkaintindihan itong tao na to. May mga hindi pagkakaintindihan sitwasyon, pwedeng minsan nagtatalo kayo o hindi mo lang talaga siya maintindihan o yung may mga bagay talaga na nagiging may mga gulo or nagiging hindi pagkakaunawaan talaga dito sa sitwasyon. Pero magkakaroon daw kayo ng celebration or getting together sa ibang tao. Yan, family, ganyan, close relationship, friend. Yan, may nakita rin ako coming home eh. Hindi ko alam kung uuwi ka ba, may uwi ka ba ng probinsya, kalapit baryo, or bansa mo, or sila ito pupunta sa'yo, ganyan. Your money. Kamusta po yung money ni Cancer? Ganda ng money mo. Okay, when it comes sa money mo or trabaho to ha, uy, maganda yung money mo kasi there's an abundance situation ako nakikita. Kung in the past or in a past month, ganyan, no, na in a 5 months ago man yan, years man yan, this time there's a recovery happen into your life. There's a abundance din na parating sa'yo. And then also success, no? Yan, increase, success, material happiness, also abundance, prosperity, ganyan. Ako nakikita sa iyo. Sa iba naman dito is may tao magbibigay sa'yo ng suporta pagdating sa pera or ikaw ang bibigay nito sa kanya. Yun, handin yung sitwasyon na you are ready na ready ka to pursue or ready ka na kaya mo ipaglaban na itong kaperahan mo is magiging malago at magiging successful at the end. Nandun ka sa point na yun. Nandun yung strong personality mo. Your positivity thinking mo dito sa sitwasyon. And you will be success talaga dito, no? Cancer. So, nakikita ko sa iyo dito. Magiging maganda. O yun, 2026 mo ka magiging maganda ang pagpasok sa iyo. Yun, malaki ang magbabago sa iyo. As in. Kasi dito sa sitwasyon, tatahak ka ng bagong sitwasyon sa buhay mo. Kasi may pag-alis, there's a growth, may pag-alis sa isang sitwasyon o pagtatapos ng isang sitwasyon in life. Advice. May mga kasiyahan ka, no? O alam mo, magiging maganda yung mo. Magiging maganda yung ginagawa. Halimbawa, kung may business ka, magiging maganda siya. Or kaya may YouTube channel ka or any situation na o trabaho mo din, kaperahan, magiging maganda siya dito. Good foundation kasi to eh. Stability also. Andito rin yung darating yung time na mabibili mo yung mga luho mo na o may mga pagbili ng luho or needs situation or pagbibigay sa iba. Advice.
When it comes sa advice, ay mag-ingat ka ha. Bigyan mo na kita ng warning para alert ka. Iba dito is may hinihintay kayo ng isang resulta or reward. Ganyan. You are patiently waiting with something. Ganyan. Handin yung effort mo, handin yung hard work na binibigay mo doon sa sitwasyon na yun. Ano? Yun nga lang, nakaka-stress talaga. Diba? Nakaka-depress talaga sitwasyon. Kaya parang feeling mo na rin na napanghihinaan ka ng loob or pagod na rin ito. And then also, ingat ka na lang, dito sa sitwasyon mo is, magkakaroon ng mga conflict or mga hindi pagkakaintindihan. Pwedeng ito is kasama sa trabaho, a boss, or a person na medyo may edad sa'yo, karelasyon man siya, kung sino man siya. Maaaring makakaramdam sa iba sa inyo na may mga unexpected, ganyan. May mga unexpected blow of emotion happen. Pwedeng lungkot, separation, conflict, feeling lost, or sa iba is may panggagamit. Ingat ka na lang, no? Kasi may tao dito na dishonest, liar, obsessed, corrupt, and also nagsisinungaling eh. Sinungaling. Walang pakialam. Kumbaga, dito yung tao na to is parang wala siyang pakialam sa iba. O baka ikaw ito, ha? Ganyan. Wala kang pakialam sa iba. Or itong tao na to, wala siyang pakialam sa iba. Basta sarili niyang achievement and happiness, ganun. Ganun, ang nakita ko. May tao na okay, hindi ikaw to. Tingin ko hindi ikaw to. May unfaithful eh. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, mag-focus ka daw sa mga bagay na pagpapasyaan mo. Masabaan mo pa daw yung PC mo or pasensya mo in some aspect of your life. And then also, accept all the lesson, accept the situation, and syempre, you need to getting over the worst situation into your life. Be open up, share your problem with someone. Huwag mo lang i-keep yung nararamdaman mo. Alam ko you're not stable in some aspect of your life, sa relasyon man yan, sa pera or sa business or any situation in life. Pero ang sinasabi dito, you need to be patient lang, no? Kasi magbabago yung mo by the next year. Ang nakikita ko sa'yo dito. And also, forgiveness and recover or need to heal yung mga bagay na kinakailangan na. Huwag ka lang daw maghintay. No? Kailangan sa'yo is mga bagong plano, bagong strategy, mga bagong pananaw sa kinabukasan, and syempre, sacrifice. Because if you more on sacrifice in the situation, the fulfillment and achievement is makakamit mo. And there's a good news coming sa'yo, no? Trust your intuition and tatandaan mo palagi na if there's a choices happen into your life, trust your intuition, be patient to make a choices. To make a choice. No? Yan ang sabi dito. Umiwas ka sa mga manggagamit na tao. Or wag kang manggamit ng tao. Arigato naman si God bless.